Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung sinabi ko na gagawa tayo ng video ng comparison ng Chinese military at Philippine military. Tingnan natin kung gaano ba talaga tayo kaliit in terms of military kontra China at meron ba tayong tsansa na manalo kung sila'y sasalakay sa Pilipinas. Well, narito ang introduction natin panoorin. This is Worldwide Military. In this video, we are presenting the military comparison of these two amazing countries. When comparing the military capabilities of China and the Philippines, the contrast is stark in terms of scale, technology, and strategic influence. China possesses one of the world's largest and most advanced armed forces. Ito na mga kababayan, no? Ito na yung comparison ng Pilipinas at China. Balikan muna natin ng population. Sa population, no? Philippines, meron tayong 116.4 million ka-Pilipino at siguro kalahati niyan ay pwedeng maging military. Diba? 116 million. Ang China naman ay merong 1.4 billion. Wala tayo sa kalahati. 1.4 billion, dami-dami niyan. Pero mga lampayatot yan. Noodles lang ang kinakain yan eh. Tsaka mga piking bigas, kaya walang mga lakas yan. Okay, patuloy tayo sa comparison. Dito naman, total nuclear, wala yata tayo dyan. 400 nuclear warheads meron sila, di ba? Tayo 0. Pero sa mangkukulam, wala din sila sa mangkukulam. Marami tayo niyan. 0 sa mangkukulam ang China. Ito, defense budget, ang Pilipinas ay mayroong 5 billion dollars. 5 billion dollars. Ang China naman sa defense budget, 227 billion dollars. Ngayong taong 2025 ito, mga kababayan, kaya meron pala tayong spending na 5.10 billion dollars. Yung mga jet fighters nga in-order natin ay 5.4 billion yun eh. Kaya kulang na kulang itong 5.10 billions. Kasi nang ginawa ang video na to ay hindi pa na-deliver yung 20 F-16 fighter jets ng Amerika na worth 5.4 billion dollars. So dito ang ating budget sa military taon 2025 ay 5.10 kontra 227. Ang layo. Wala tayo sa kalingkingan. Di ba? Patuloy tayo. Dito naman sa total military, Pilipinas merong 1,350,000 while ang China ay merong 3 million. So wala tayo sa kalahati. Pero muntik na, no? Malapit na 1 million, 3 million. So muntik nang mga lahati tayo sa total military. Marami kasi tayong military. Kasi di ba ang Pilipinas walang birth control. Wala tayong ano eh. Ang mga pamilya natin sa mga barangay ay ang dami-daming anak, di ba? Isang dosina. Kaya sa bawat pamilya ay mayroon talagang maging military na mga kalalakihan, di ba? Kaya marami tayong military 1.3 versus 3.1. Muntik ng mga lahati. Kaya meron tayong laban kapag ganito kadami. Aatake ang China sa atin, 3 million versus 1.3. Ay baka talunin natin sila, di ba? Dito sa active military, ay nako, ito grabe. Grabe ito, 150,000 lang ang active natin. Kukunti lang pala, pero sa total, kasama yung reservist, 1.3 million. Pero ito, 150,000 versus 2 million. Nako, wala tayo sa kuko.
Pero kapag aatake sila sa Pilipinas, ay diyan nila makita ang style natin sa digmaan. Yung hit and run, di ba? Yung takbo sa bundok. And then, atake sila sa kabundukan, di ba? Hindi yan sanay uaakyat ng mga bundok eh. Pag akyat nila sa bundok, gamitan ng asymmetrical warfare katulad ng yung mga di ba, yung mga sibat, yung mga bitag sa baboy ramo, gagamitan ng ganyan, di ba? Mga gumugulong na bato, mga ganyan, asymmetrical warfare. Diyan sila matatalo kapag atake sila dito. Pero kung face to face, yung harap sa harapan, ay talo tayo diyan kasi 2 million sila, tayo 150,000 lang active. Pero kung kasama na yung reservist, kasi nag-recruit tayo ngayon, marami, mga estudyante, mga kolehiyo, marami tayong reservist. Ito, patuloy tayo. Ito na, reserve military. O, diba? 1.2 million tayo sa reservist. Eh, naku, sa kanila kunti lang pala, 510 ang reservist. Ibig sabihin, ay halos lahat sa kanila ay nag-military na. Kasi 510 lang, wala sa kalahati ng reservist natin. Halimbawa ako, reservist ako sa Naval. Nung college, di ba, meron tayong ROTC. Dito naman sa mga tangke, total tanks, nako, 5,000. China, merong 5,000, tayo 48 lang. Pero ngayon, nadagdagan na yan eh. Kasi sa Subic, maraming dinala sa atin ng Amerika. Mga bagong tangke, marami. Hindi na yan 48, siguro nasa 200 na yan sa ngayon. Ito naman, armored vehicles, marami tayo. Pero mas marami talaga ang China. Ayan, 174 versus 7,000 armored vehicle. IFB, ito yung infantry. Infantry support, parang tangke siya. 55 ang Pilipinas, naku, ang layo. 8,000 ang China. Ang Pilipinas ay 55 lang. Ito, 55 ang Philippines. And then ang China is 8,450. Ito, armored personnel carrier. Meron tayong 49. Ang China ay merong 14,000. Ang layo-layo talaga, no? Hindi naman kailangan ng marami kasi defensive lang tayo eh. Sila kung atake sila dito sa Pilipinas, hindi naman yan makakaakyat ng matarik na bundok, di ba? Doon tayo tatakbo sa pinakamataas na mga bundok. And then pag aakyat yan, gugulungan natin ng bato. Pagulungan ng malalaking bato. Iupi, di ba? Mga kababayan, ganyan ang asymmetrical warfare natin eh. Hindi tayo gumagamit ng mga makabagong armas. Mga ano lang, yung mga panghunting na diyan nga natalo ang Amerika pagdating nila sa Vietnam. Alam nyo ba mga kababayan na Pilipino ang nagturo sa mga Vietnamese noon sa mga Vietcong kontra Amerika, kaya natalo ang Amerika dahil tinuruan ng mga scout ranger ng Pilipinas ang mga Vietcong kung paano gagawa ng mga bitag. Kaya nagiging parang hayop ang mga Amerikano doon binibitag lang ng mga Vietcong sa Vietnam. Kaya yun lang na giyera na hindi nanalo ang Amerika. Yung giyera sa Vietnam, kaya bumalik ang lahat ng sundalo sa Amerika. Pinauwi ng Amerika dahil sa ang daming namatay sa Vietnam dahil sa asymmetrical warfare ng Vietnamese, ng mga Vietcong. Kaya yan ang mangyayari sa China kapag aatake sila sa Pilipinas.
Sanay kasi tayo gumawa ng mga bitag sa baboy ramo. Yung ganyan. Magiging baboy damo sila pagdating dito. Ito naman, MRAP. Meron tayong 50 at 16,000 sa China. MRAP, ito yata yung mag-detect ng mga landmines sa dadaanan. Wala tayo sa kalahati. Talo tayo doon. Ito naman, mga howitzer, parang mga howitzer na self-propelled. Self-propelled kasi bibiyahe siya eh. Parang tangke siya pero malaki ito. Ito'y kanyon. Ang tawag, self-propelled artillery kanyon na tumatakbo. Meron tayong 12. Ay nako, ang konti lang no. Pero hindi na dahil ngayon nag-deliver na rin ang US. Ang dami-dami na sa Subic. Hindi na yan 12. Siguro nasa 200 na yan o 300. Ito yung howitzer. Kapag kinarga yan sa parang tangke, magiging self-propelled. Howitzers yan. Meron tayong 289. Pero marami na rin yan. Meron akong nakitang dineliver din. Dumating ng Subic, mga howitzers. Mga makabagong howitzers. Wala tayo sa kalahati oh. Rocket projectors, parang mga HIMARS. Hindi, meron na tayo nito. Meron na tayong parang HIMARS. Hindi tayo zero. Hindi tayo zero dyan. Ito, aircraft. Fighter jets, meron tayong 214. Madagdagan pa ito ng 20, so 234. Wala pa rin sa kalahati. At saka high-tech ang mga pandigba ng Chinese ngayon. Fifth generation fighter jets ang gamit nila ngayon. Pero alam naman natin na ang gasolina noon ay krudo. Umuusok eh. Kaya baka magbagsakan lang yan paglipad, di ba? Baka babagsak lang yan kasi krudo. Hindi gasolina ang gamit dahil kuripot. Okay, patuloy tayo. Combat aircraft. Aba, bakit zero tayo? Eh, meron na tayong F-16, di ba? Fighter jets. So, meron na tayong 20. Hindi na yan zero. Fighters aircraft, zero pa rin. Meron tayong binili sa sa South Korea na, di ba? Isang dosina yun. Na parang trainer jet fighters. Parang ito yun eh. Hindi tayo zero dyan. Meron tayo nyan. Ito na yung attack aircraft. Dito pala yung attack aircraft. Dito yung F-16. Kasi ang F-16 ay attack aircraft yun. Hindi tayo zero dyan. Meron tayo 20. Ito naman parang mga reconnaissance aircraft to. Meron tayong 8, 112 sa China. Talo pa rin tayo. Ito paano nagiging trainer aircraft ito? Ito na yung 6th generation eh. Mali yata. Meron tayong 39. 400 sa China. Tankers, wala tayo nito eh. Tankers yung nagdadala ng gasolina na aeroplano. And then nag-refuel sa itaas. Sa Impapawid. Wala tayo niyan. Ito lalong wala tayo nito. Stealth bombers. Ang China wala rin yan. Oh, bakit may 120? Walang stealth bombers ang China. Wala. Hanggang attack jet fighters lang sila. So patas lang doon. Ito naman, sa surveillance, AWACS. Meron tayo niyan eh, siguro 2 versus 28. Electronic warfare.
Sa electronic warfare ay nag-provide sa atin ang Amerika. Hindi pa nga lang yan pinalabas. So, siguro meron tayong dalawa doon. Ito, marami tayo nito. 25 C-130 yan eh, yung transport airplane. Malalaki yan. Pwedeng isakay diyan ang tangke de guerra. Sa China, merong 289. Tayo merong 25. Hindi naman kasi kailangan mag-transport pa tayo. Kasi defensive lang naman tayo, hindi tayo umatake. Ang Amerika, merong malalaking ganyan na pwedeng magkarga ng 4 na tangke de guerra sa loob nito. Sa loob ng tiyan ng higanting na yan, na C-130. Ito mga attack helicopters, oh. Marami pala tayo, 115. Meron pa nadagdag yan eh. Dala ng Amerika pa rin. Kasi inaarmasan tayo ngayon ng Amerika. Sabi nga, we are armed to the teeth. Armed to the teeth tayo ngayon. Kaya pwede tayong mangagat. Parang parang yung Doberman. Armed to the teeth. Pwedeng kakagat. Ang Pilipinas, ang dami na nating armas ngayon. Ito ang grabe mga attack helicopters. Marami tayo niyan. Bigay ng Amerika. Meron nga tayong Black Hawk ngayon eh. Ayun, 8 tayo. Ang China, 281. UAV, mga drones ito eh. Unmanned vehicles. 2,000 ang China. Ang Pilipinas, meron tayong 22. Sa itong pang to na drone eh, pang survey. Pero pwede ring merong dalang maliit na missile yan. Pwede ring atake yan. So meron tayo bigay ng Amerika, ayan oh, from US Air Force, 22. Ito mga airports naman. Marami tayong airport. Itong sinabi lang dito ay military airport. Pero marami tayo. Pwede namang gamitin yung domestic airport. Sa panahon ng giyera, pwede gamitin niya na military airport. Dito na. Aircraft carrier, wala tayo nito. Wala tayo niyan. Oh. Pero, meron tayong 7. Galing Amerika, di ba? Yung 7 yun eh. Yung merong Ronald Reagan, merong ano ba yun ng mga strikes group. Marami yun, yung pinadala sa Red Sea. Merong 7 na aircraft carrier ang Amerika. Kaya kung yan ang pupunta sa Indo-Pacific, yan sa South China Sea, 2 lang ang China eh, versus 7, ay talo talaga yan. Plus sa Allied Forces pa. Ang Canada, meron silang ganito eh. Ang tutulong pang Great Britain sa atin, ang British Army, maraming ganyan ng British. British pa, di ba? Grabe yan. Ito naman helicopter carrier, mukhang wala tayo nito. Pero hindi na tayo kailangan pa ng carrier ng helicopter. Kasi meron tayong mga manananggal, di ba? Lumilipad lang yun eh. Wala nang carrier sa manananggal. Ano lang yung gamit ng manananggal? Oil. Oil ipapahid sa nila, di ba? Sa kilikili. At biglang lalabas yung mga pakpak. And then presto, ayan, meron ng human jet fighters. Mga manananggal, kaya hindi na natin kailangan ng ganyan. Anyway, defensive tayo eh. Hindi na tayo kailangan na dadalhin pa natin yung helicopter doon sa China. Hindi na, kasi defensive lang tayo. Naghintay lang tayo. Sila yung aatake. Ito naman mga maliliit na destroyers.
Parang destroyers to, kompleto rin to. Merong anti-submarines, warfare na anti-submarines. Frigates, marami tayo nitong frigates. Ayan, meron tayong dalawa. Hindi na to dalawa. Merong binigay ang Israel sa atin. Dalawa yata. So, 4 na ito plus sa Amerika. Ay, hindi na to ganitong bilang. Siguro nasa 10 na yan. 42 sa China. So, dito ay parang tabla-tabla tayo nito. Kasi marami tayong maliliit na barko ng Philippine Navy. Ito naman yung mga corvettes, maliit pa rin ito ng mga pandigma na barko, parang mga kung merong T-Rex, yung aircraft carrier, dinosaur yung T-Rex. Malaki ang T-Rex. So compared to aircraft carrier, at merong maliliit yung tinatawag na Tyrannosaurus. Ito yung mga Tyrannosaurus, maliliit na barko. Pero kompleto yan. May mga malalaking din yan, armas. Oh, hindi yan isa, marami yan. Nasa 4 yata ang corvettes natin. Ito destroyer. Wala tayong destroyer, pero meron ng Amerika, marami, di ba? Sa China, 49 lang. Meron tayong destroyers. Ibibigay yun ng Amerika. Ito submarino, bibili pa tayo nito. Sabi ni PBBM, may bibili tayo isang submarino. So, 1 versus 61. Talo tayo dyan. Patrol vessels, marami tayo. Nagbigay din ng nagbigay sa atin ng Israel ng patrol vessels. Ayan, marami nga. 50 versus 150. Tama-tama lang yan. Mine warfare, mukhang wala tayo nito. Wala nga, 0. Alright, mga kababayan, mga golden boy, yan ang ating comparison ng military might ng China at ng Pilipinas. Kitang-kita natin na talagang higante ang China. Malaki siya, pero walang malaki na nakakapuwing, di ba? Sa labanan ni David at Goliath, si Goliath yung higante. Sa Biblia yan, natalo ng isang maliit na bata ang isang higante. Kaya sa history ng giyera, ang mga Pilipino ay gumagamit talaga ng mga sandata na hindi maintindihan. Yun ang sinasabing asymmetrical warfare. Kaya kung atake ang China, siguradong talo sila sa atin. Dahil kabisado natin ang terrain sa kabundukan at marunong tayong gumagawa ng mga bitag. At ang mga Chinese hindi pa yan nakakita ng mga bitag kasi hindi sila gumagawa niyan. Kaya nga sabi ko kanina, natalo ang Amerika ng Vietnam dahil lang sa asymmetrical warfare, which is Pilipino ang nagturo sa mga Vietcong noong giyera ng Vietnam versus Amerika. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan, at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At sa aking mga followers, maraming salamat. God bless the Philippines at ingat ang lahat.